Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toits, oh. Yeah, no. Ingat. Ito ang dapat natin na itong stop plug ang kakabit natin temporary yan para wag mag-backflow, para naman yung mga kababayan ni Mayor dito sa Paco area wag bahain, lalong-lalo na sa Pasko like ngayon hanggang December 11 ang high tide. So maraming areas. Ilang barangays mo, Mayor, ang affected? Sa buong Paco din ang kamay. Nagre-reklamo na yung mga constituents Lalo sa tabi ng ilog. Kasi hindi naman binabaha yun. Kung nasira yung floodgate. Ano na, 3 weeks na akong nagsasakripisyo yung mga taga-Paco. Baka lang sakali na mapabilis din. Our strategy, sir, is maglalagay po tayo ng stop lug. Ang stop lug po, ito yung mga steel frame na stop lug na galing din po ito. Para hindi mag-backflow. Para hindi po mag-backflow. Naging dahilan po ng pagbaha kasi is kung mataas ang Pasig River, ito po pasok sa Paco River na nagiging sanhi ng pagbaha. With this stop lug na ilalagay po, ito po ang kumbaga magpipigil yung sa difference ng kanilang taas ng Pasig at ng Paco. Gaano katagal nyo ito? Okay, sir. Ito po ay how long do we install this? From 1 week to 2 weeks. We have a plan, sir, as recommended by the consultant. Yeah, we prepare this repair schedule. First 2 weeks is the emergency repair to prevent evacuation from the Pacific. No, the stop, the back, yung backflow. Yeah. Ilang araw yun? Okay. How long do you intend to, or your plan to install this Yes, sir. stop plug so Actually, sir, that the flood water will not go into the Temporarily. temporary. Yeah. Yes, sir. Mayor, the temporary stop lug po can be placed in 1 week. Yeah. Meaning, meron na po tayo ritong dalawa. We intend to place 4. Kasi po ang taas ng But tubig. you already manufactured the metal? Yes, sir. Ready na? Yes, sir. Nung panahon po na akala natin ay walang nangyayari, we are fabricating this in the contractor's Oh, yard. kasi 3 weeks ago, That's right, pinangako sir. niyo That's sa right. akin. I went there Yes, sir. and I assure yung Yes. mga taga-Paco Yes, sir. na nakausap ko si Chairman Artes at saka si Secretary Vince na ayusin. Yes, sir. Alam mo, hindi mo masisisi yung mga taga ron. Nagkakasakit na yung mga magkakapit-bahay. Wala namang ulan, may baha. Yes, sir. But anyway, can you really assure the people of Manila, especially the Paco area, Yes, sir. in 2 weeks, temporarily, Stop lug. walang baha, Wala pong backflow. walang Backflow, backflow? yes, sir. Hindi, ang dahilan ng baha, backflow. Backflow, that's right, sir. Tapos, yung damage sa floodgate naman. Okay. Ang mechanism po ng pagpapagawa o pagre-repair natin is once we put the stop lug, wala na pong papasok na tubig. Kung tumaas man ang tubig ng Paco, nandiyan po ang MMDA. At a certain elevation, they will pump it out. I think 11.8 or something. Kasi yung 11.8, may mga barangay na pong binaba. 671, 672, 674. Yes. MMDA po magte-take care doon. Now, how do we take the repair? Gagawa po tayo rito sa ating pong floodgate ng tinatawag na working platform. Gaya po ng isang sirang vessel o isang barko, we need to place this on top of that. That is the methodology. Why? Kasi po nawala na po sa Teka muna, angulo. lilinawin ko lang ha. Tinanggal nyo na ba yung attitude nyo na phase 1, phase 2, Wala na po sir nun. Wala sir nun. Wala po para dito. Kinakabahan na naman This ako is dyan just sa- a repair sir. This is just a repair sir. So Hindi, wala. kahit repair, may phase 1, phase 2. Can we show them the what they call this, the working platform where we need to lift this 50-ton gate, the whole of it, and place it on top. You promise 2 weeks, no more backflow. Yeah, we already got the permission from Manila City, so Yeah. hopefully they can install within 2 weeks. No, you say promise. Yeah. Because I'd rather take your promise than the old one. I will try to support contractor. So once na ito po ay ma-lift sir, sa ating working platform, then ito po ay i-strengthen, patitibayin. From the previous na bolts lang, patitibayin natin, lalagyan natin ng mga plancha and bracing. And then once it is kumbaga completely
leveled and squared, then ibabagsak na po natin ulit dito to restore yung ating pong plug. Pero ano yan, tatanggalin yung stop plug. Kasi doon din siya mismo Yes. di ba? Yes, sir. That's right. Doon pa Once, rin siya. ang stop plug location po is different, Different. from the group. So hindi Hindi kailangan po. alisin Hindi na na habang po. kinakabit to. That's right. You can work separately. Yes, sir. Correct. So that is our Promise 2 weeks ha. Because I'm gonna tell 2 weeks stop plug, sir, ha? Mayor? Hindi, hindi. I'm telling you, what is important is the immediate act. That's right. The band-aid solution to lessen the possibility of regular daily flooding in the community is the stop plug. Yes, sir. That we can assure the people of Paco in 1 week. Yes, sir. Makukusyon. Yes, that's right, sir. Tama po. Pero ngayon, kung gagawin floodgate, ilan? For the 1, full of 2, repair, 3, 4, 5, 6, Main- 7, 8, 2 months. yeah, yes. By March. Yes, second week of March. Eh, sige, importante lang naman kasi, alam ninyo, I would like to share it to you. Ang importante nalalaman ng tao, That's right. period eh. Para naman may certainty. Kasi pagka ganun, araw-araw, hindi nila alam kung may mangyayari ba o wala. That's right. Promise ha. March, finish. Yes, possible. 2 weeks before New Year. No more flooding. Hopefully, no more flooding. Yeah, yeah. Stop plug. Can you show me? Yes, sir. Mayor, habang nandito po pala tayo, one issue is this material recovery facility. Kasi ang ating pong frame, kailangan makalapit doon. Umayag naman ba sila? Umayan. So as we will restore, dyan tumagal po. Hindi, you cannot blame them. It's private. That's right, sir. That's right. We have to be cautious. Pero ito kasi nung araw, yung namin dito yung deliver, mas tumagalaga yung ilog namin dito. Itong port na itong UN. But anyway, umayag naman na sila. Mike, sir. We Salamat have a naman. written request and date. Salamat naman. Ingatan nyo lang. That's right, sir. Hindi, babalik naman nyo yan, di ba? Yes, yes, sir. Yes, sir. We will restore what we recover. We will remove. Halika, pasilip mo nga. We can look at this side po. Ayan yung ano, mismong nasira na. Yeah. Kitan siya. Ano yan? Talagang nasira lang na. That is something that we had to look ako din ang natulong. Hindi naman malakas yung dito eh. Current or ano tawag yan? Halo. Kaya nga nakikita na nila yun, baka may Kumangga. Wala akong Kasi para itumbang mo yan. there was one pressure na ng tubig. That set na may malaking spring. Malaking din sige siya. The strategy, then iaangat yan. Yung mga bakal na ito that is the I-beam installed na that will serve as the working platform. Diyan po ipapatong. Basta wala kawayan ha. Wala po. Wala po, sir. Wala po, sir. Nakakabahan ako. Wala. RD ha? Yes, sir. Opo. Oo, kawawa na may mga tagapako. Kaya kung mamuhay na araw-araw, may kalasa. Galingan ninyo ha? Yes sir. Pasensya na kayo. Double time. Yes sir, double time. May 20 ka ba? Bawat picture, bawat isang araw ha? Dagdag trabaho. Halika na kayo. Good luck sa inyo. Salamat, Mayor. Hindi kami nakasigit. Nakatalikod po eh. Magandang araw sa iyo, Yusek Claire at sa iyong taga-panood. Kasama ko po si Yorme
Kami po ay magandang umaga lang. Ay, magandang umaga, Yusek Claire at sa ating mga manonood. No? Magkasama kami ni Chairman dito sa Manila dahil yung isa naging problema noong bagyo. Kaya na plano na for the past 3 weeks and Chairman Artes taking the lead. Of course, kasama rin natin DPWH at saka yung kanilang mga foreign consultant. Nakakaawa kasi Yusek yung mga taga-Paco. Kahit walang ulan nabaha because nasira yung ating floodgate. Don, thank you. Thank you po sa inyo. Yusek, magandang umaga ulit. So, ito po yung stop log na ikakabit natin, Yusek, temporarily para maiwasan po yung pagbaha dito sa Paco habang ginagawa yung floodgate. Opo, sobra po kasi ang volume ng sasakyan. We expect it dahil sa ating pong datos last year ng same week, first week and second week ng December, umaabot po talaga ng 450,000 ang vehicle sa EDSA alone. Yan po ay more than the 250,000 capacity. Pero ginagawa naman po natin ng paraan, may mga adjustments po tayong ginagawa, lalo-lalo na po yung clearing ng Mabuhay Lane. It's just that talaga pong sobra yung volume, kaya nga po ini-encourage natin yung ating mga kababayan na gumamit po ng bus carousel at yung po ating MRT at mga LRTs. Nakipag-coordinate na rin po tayo sa DOTR para i-extend po yung pong biyahe ng MRT at mga LRT at yung po mga pampublikong transportasyon para po may masakyan ng ating mga kababayan at hindi na sila magdala ng sariling sasakyan. Yun sa nangyari naman po sa Marcos Highway, nagkasabay-sabay po yung sale doon po sa mga malls na outside ng jurisdiction ng MMDA. Kung inyo po matatandaan, pinagbabawal po natin ng mall sale dito po sa Kamaynilaan. So, yun po yung reason. Dahil po dito sa may parting Rizal, may mga mall sale, nagkasabay-sabay po yung paglabas at nabulunan po. Pero kahapon, nagpulong na po tayo sa pangunguna ng MMDA, kasama po ang LGU ng Marikina, Pasig, Quezon City, Cainta at Antipolo, at nag-propose po tayo ng mga mitigating measures para hindi ito ulit. At mamaya po may occurrence inspection po tayo today, mamaya para po tingnan yung aming Maniniyot. Kailangan natin. No problem. Okay. Well, magandang umaga sa inyo lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa Paco. 3 weeks ago, as you all know, I visited the Quirino Highway, particularly sa may San Andres bago dumating ng Osmeña yung ating river para luwagan yung laliman yung ating river dahil nagkakaproblema dito sa Paco. Dahil kahit walang ulan, umaakyat yung tubig sa lupa. And at that time, I was made
promise was made to the people of Manila by DPWH that they're going to fix it in 3 weeks. And 3 weeks have passed, tuloy pa rin yung nahihirapan ng mga taga-Paco na umaakit ang tubig dahil wala pa rin nangyayari. Be that as it may, ito tayo ngayon, yung commitment nila sa atin ng MMDA DPWH na ayusin na itong floodgate na nasira noong kasagsagan ng bagyo. And I was informed by the Korean consultant of DPWH and MMDA na yung para hindi mag-backflow, may gagawing mekanismo temporarily for the next 2 weeks. Then yung tunay na solusyon would be finished by March. So we are hoping before the end of the year, sana wala nang tubig na umakyat sa Paco area, sa community doon. And for the long term, sana maayos lalong madaling panahon na yun na sa ating flagship. Itong flood din po na ito, sana na siya katagal gumagana o nasira? Hindi, nasira lang yung Kaya naging sa naman yung bagyo ko. Doon lang kasi parang bumigay. Pag nakita mo yung tsura, bumigay. Parang may bumanggang matigas. So bago yung bagyo sir, gumagana? Gumagana. Walang problema ang Paco. Ngayon lang na problema talaga. But it's been so many weeks now. Kawawa naman yung mga kapitbahay natin doon. But then again, I'm very hopeful na napapakinggan naman ng request sa mga taga-Maynila sa national government. Ano po yung kakabitin na temporary? Stop block that will limit the backflow during high tide ng ating river, itong Pasig River. So that will cushion the load of water coming inland. Marami po ba mga pamilya apektado? Halos yung mga taga-Paco. Kasi mahaba ito. Dire-diretso ng ganyan. Kawawa na. Nagkakalamok-lamok na doon sa area kasi yung mga tubig na naiiwan sa kalsada na isla. But I'm still hopeful na sana ma-resolve. Sumalubong naman ng 2026 na maginhawa sa mga kapitbahay. Happy birthday! Merry Christmas. Thank you, ha. Pasok, okay na yan. Pag-iano nyo lang, inform nyo. Para... Kasi ang taga DPWH. Ardi Joel. Ardi. Ardi. Ukmo. Buti yung mga type foreign na Oo, hindi. Yung nag-design naman ito si Darin. Ano dito sir? Para... Ardi. Director. Sir. So magandang umaga po sa inyo. Nandito po tayo sa Paco pumping station. Actually yung pumping station nasa kabila. Nandito po tayo sa property ng Unilever na nagpa-unlock po sa tulong po ng ating mayor na magamit na staging area itong kanilang property para maikabit po yung stop log. Ano po ba yung stop log? Sa ngayon po kahit walang ulan, alam ko ni Mayor at binring up sa aking atensyon na kada po high tide, tulad po ngayon hanggang sa December 11, high tide po. Pag high tide po, pumapasok yung tubig papunta sa Paco, nag-spill yan sa karsada at sa mga kabahayan. Ipapaliwanag na lang siguro yung Mayor yung detalye ng pagmaka na nakaka-affect po sa mga kabahayan. So kami po, kasama po ang DPWH, kasama po natin yung UPMO Director at yung pong Regional Director ng DPWH. Nag-usap po kami nila Secretary Dizon na ilagay muna po yung stop log. Yung stop log po, hindi po siya kahoy. Yun po yung bakal na nakikita niyo sa likod. Ano po ang purpose ng paglalagay ng stop log? Yan po ay ilalagay para harangin yung tubig. Para kahit po mag-high tide sa
Manila Bay, hindi po papasok papunta ng Paco yung tubig na nagkopas ng pagbaha. So, itatanong nyo naman kung paano naman kung ang tubig ay galing inland. Yan naman po, ang handle yan ay yung ating pumping station. So, nag-commit naman kay Yorme ang DPWH, mamaya siguro sila na magsasabi ng timeline. Hindi lamang ng paglalagay ng stop plug, kundi pati na rin yung timeline ng pag-repair. Dahil yung stop plug ay temporary solution lamang. Ang permanent solution dito ay yung pong pag-repair ng floodgate. Yorme? Sabi ko na, Chairman, we're very grateful to you, to the national government, the DPWH, na yun nga, at least may day one na. No? Mahirap kasi talaga, Chairman, sa pakiramdam ng mamamayan ay yung walang prescribed period. Yung bang kahit pa paano ngayong araw na ito may maasahan na may singilin na yung taong bayan na in the next 2 weeks baka bumaba na yung tubig and by March wala na tayong problema. So we're very grateful. Thank you to you, Chairman, to the MMD family and DPWH. Thank you sa inyo. Antabayan na lang namin. Session na kayo, lagi ako umiikot. Baka makita ko lang ginagawa. I-report ko sa iyo, RT. Kailangan araw-araw. Kasi buhay ng tao ang pinag-uusapan natin. Tayo naman ng malagay sa katayuan ng mga taga-Paco, kalusugan nila, ng mga abot-anak nila. We really have to hurry. Thank you very much sa inyo. So, nasabi mo na ba yung timeline? Director, na-upload mo natin? Opo. Meron pong dalawang bagay na gagawin para po sa ating pong pag-kumpini nitong ating pong Paco floodgate. Unang-una ay tinatawag na emergency works. Ang emergency works po ito ay kinakailangan upang mapanatili ang tubig, yung level ng tubig ng Paco na hindi po naapektuhan ng Pasig River. Ito po ang paglalagay ng stop plug. Yan po ang emergency work. Meron po tayong 4 na stop plug na ilalagay dyan and it will start now. Ito lang po ang ating nagiging constraint ngayon. Gawa ng yung crane po natin doon kailangan ay magposisyon pinakamalapit doon po sa ating paglalagyan upang hindi po ito bumaliktad o tumaob. Ang paglalagay po ng emergency work na stop plug ay 2 linggo. Ito po ay magagawa natin na mas maaga kung maalis po natin ito na maalis natin. Meron naman po tayong permiso na mula sa Unilever na ating po itong alisin at ibabalik na lang natin kung kinakailangan. Pangalawa ay yung paggagawa, pag-uumpino mismo ng floodgate. Ito po ay isang napakalaking floodgate. In fact, ang Paco floodgate ang pinakamalaking floodgate sa lahat ng mga pumping stations. So ito po ay 50 tons. Kung inyo pong susumahin, ito po ay 50,000 kilograms. Ito po ay hindi basta-basta na trabaho. Ang gagawin po, ayon sa ating consultant na Koreano, tayo po ay gagawa ng tinatawag natin na work shoring. Ito po yung iaangat natin ang floodgate, ipapatong doon, at ito po i-level natin para maibalik natin. Ang tanong, gaano katagal po ito gagawin? Sa ngayon po, nailagay na natin ang yung pinakapundasyon ng shoring. Habang yung 2 linggo po ay dumaan, hindi po, walang ginagawa ang DPWH. Kami po ay gumagawa na ng stop plug at nailabaon na po ang shoring. Ito po ay pagtitibayin natin ang pag-angat, paglagay sa shoring at pagkumpuni ng buo, including paglagay ng mga bracing ay tatagal po ng 3 buwan. So kung ngayon po ay Desyembre hanggang gitna ng Marso, ito po ay matatapos. Yorme, Chairman. Salamat. At makakaasa yung mga kababayan natin na hopefully bago magpasko ay walang tubig sa kanila, di ba Yorme? Kawawa naman yung ating mga kababayan na magpapasko na may tubig sa kanilang mga tahanan. Salamat. Thank you. Salamat sa inyo. Nag-press briefing na ako sa Malacanang kanina, so doon na lang siguro. So, nandito tayo ngayon sa Paco Pumping Station at nandito si Sir na operator siya dito and tatanungin po natin kung anong istorya dito sa pumping station na ito. Sir, ano po bang story dito, sir? So, yun. Ang nangyari po dito kasi ma'am, November 9, 2025, 10:05 p.m. is bagyong uwan. Tapos, operation kami sa Paco Pumping Station. Nag-maintain kami ng tubig sobrang baba. So, sobrang baba ng tubig namin, tapos sobrang taas naman ng Pasig. Umabot ng 12.65 yung tubig. Mataas po yun.
Sabaga, kung sa tao ma'am, ako yung floodgate, yung height ng tubig nandito, sa Pasig. Taas. Oo. Sa Pasig po yan. Pero yung height ng estero kasi maintain kami, hanggang dito lang. Nandito lang siya. Okay. So, sobrang dami ng tubig o sobrang bigat na tubig o volume niya, lumakas yung pressure, siguro yun yung nang sanhi ng pagkasira ng floodgate. Bumigat. Ito. Yes po ma'am. Ayan Nakikita siya. niyo naman po ma'am sa gitna natin. Yes Yung po. mga bolt nagsitanggalan, saka siya tumupi ng ganon, pumasok na tuloy yung tubig, rumagasa. Ayun. Hanggang sa rumagasa, sa buong estero ng Concordia, Pandakan, estero di Paco. Okay. Lahat ng mga sangay ng barangay na catchment area namin sa Paco Pumping Station, ay binahan ng gabing yun. Ayun. Nagulat sila, biglang taas ng tubig na may kasamang burak. Yun po yung may share ko sa inyo about sa nangyari ng gabing yun. Ayan, maraming salamat sir and good morning. And shout out din po sa chairman ng MMDA, si Chairman Artes. Ayan, thank you po. Thank you sa inyo, pati sa mga viewers nyo and followers nyo. Oh, marami na kayong aabangan. Yes, excited Handa na po ba kayo kami. mapuyat? Yes naman, your man. Ay makapagpasalamat sa inyong lahat. At sa ating mga vloggers, shout out sa lahat ng vloggers. You survive. Abonado pa kayo. Thank you very much sa inyo, ha? Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toits, yeah, no? Ingat.